magiging sign ang pagkapaos ng boses ng isang mas malalang sakit? Bukod po halimbawa sa pagkakaroon ng ubo o siko. So, magandang tanong yan, ha? So, kailan? Number one, ako iniisip na ano ko, lalo na pagka nahihirapan silang huminga, no? No, ibig sabihin, baka meron na tayong masamang bukol doon na nandun. Ubo ng ubo, no? Ehem ng ehem, no? Baka pangatlo, no? So, pang-apat, pag-cough out ng dugo. Pag nagdudugo na yan, delikado na yan. Talagang, ano. Or any coughing or any hoarseness pala na tumatagal ng mga 3 weeks, no? Or more. No? So, kaya importante, baka may lump sa throat, lump sa leeg, Iba pa po yung sa nodes kanina. Oo. Iba Iba po pa yung yun. Sa loob yun. Sa loob yun. Ano? So ito, pag nasa labas, masamang pangitain yun. So baka may bukol tayo sa loob ng lalamunan na meron na dito sa leeg natin. Ano? Tsaka isa pa, no? Ang isang dapat natin, ano, sometimes yung, kunyari, merong earache, sumasakit ang tenga natin. Ano? So, oo kasi, tapos pag tinignan ng ano mo, ay normal ang tenga mo, wala na naman tayo nakikita, no? Tapos pero persistent na may earache, no? Kasi ang throat natin at saka yung tenga natin, may connection yan, interconnection. So pagka nagkaroon ng interconnection, pwedeng magkakaroon ng sumasakit ang tenga mo, maski na mukhang normal. Hindi ka naman namimingi, pero sumasakit. Because of this interconnection. Any inflammation sa throat natin, pwede sa oral cavity, tonsillitis, no, can cause hearing problem or earache ang tawag natin. So, yun ang mga simptomas na dapat nating maging aware tayo na pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng problema. No? Opo. Pagka dumating na sa ganun, kailangan punta na tayo sa mga doktor. Yan ang importante. Ano naman po yung mga simple tips para po mapangalagaan po ng mga kasangbahay po natin, yung boses po nila? Simple tips, number one, ha? Inom ng maraming tubig. Isang drum, kung mas maganda. Biro lang. No? So, mas maganda talaga inom ng maraming tubig. No? Number two, iwasan yung masyadong pagsisigaw, iwasan yung masyadong nag-scream kayo. No? Siyempre, nababaldado yung iyong throat. No? So, tapos yun nga, pag talagang sumakit yung ano mo, kailangan parang maglaway kayo. Sometimes pwede kayo maglagay ng mga candy, no, na para maglaway tayo. Part of dehydration, ano. So, yung usual na binibigay kong gamot, ano, na usually sa mga singers din, no, na common nating is guaifenesin, ano. Familiar kayo sa guaifenesin. Hindi na ako magbabanggit ng ano. Pero guaifenesin, ano, generic yun, ano, na pwedeng makatulong it-hydrate your throat. Okay. Tsaka pag nag-ano kayo, gusto nyong magsalita, ay iubo, yung kunyari may plema doon, ano, iwasan nyo yung pag-uubo, pag ilalabas nyo yung pag yung pinipilit nyo. No? Mas maganda, inom ka lang ng tubig. Kaya press on this, laryngeal massage, laryngeal massage, lulog. O kaya pag talagang gusto nyo ilabas, wag yung ganyan sakit nun, Mas maganda, ilalabas niyo yung pero walang salita. Talabas yung hindi dapat kumakaskas daw. Oo, wag yung kumakaskas. Kasi pag nagkakastang ganyan na nangyayari. Okay, hindi pala maganda, ehem na ehem. Oo, wag yung ehem na ehem. Siyempre kayo, mga singers, professionals, iwasan nyo talaga yung sobrang, pagkakaroon ng sobrang abuse of voice. No? So, kasi yung abuse of voice talagang pero may mga tao naman salita ng silita pero okay lang naman sila. Mga politicians, sigaw ng sigaw pero okay. Kasi meron tayong tinatawag na optimum OPL, optimum pitch level. Maski na nagsalita ka ng ganyan, talagang pwedeng normal yun, pwedeng sa kanya. Kayang-kaya niya. Pero merong iba, hindi kaya, hirap na, hindi na maabot no? So pero kang mag-alala, kayo mag-alala, may training naman diyan Pwede magkaroon, pwede tayo, you can get somebody who will train you para masanay, para mas gumanda yung boses mo, mas mag-improve, mas
kaaya-aya sa'yo, no? Kasi kung gusto mo mas Yung magaling trabaho na, din minsan. maganda mong kumanta, makakanta. Wala naman, nothing is impossible in this Kaya. world. Yung gusto mo, kaya yan, ano? Yes. So, gano'n, no? So, siyempre, yung mga, siyempre, nutrition, importante pa rin sa ano natin, yung nutrition natin. Iwasan natin spicy food. Iwasan natin alcohol, iwasan natin ang mga fatty food din, ano? Kasi nakaka-irritate yan ng stomach, tapos pwede nagkakaroon ng tinatawag nating, again, laryngopharyngeal, mga reflux, no? Tsaka GERD, no? So, yun ang ano natin. Siyempre, may mga breathing exercises na tinuturo sa iyo, no? Breathing exercise. Tsaka putting your voice, merong technique na tinuturo at the back of your nose, yung ilalagay. Huwag dito. Pag ginanyan mo yun. Galing sa dito. lalamunan. Sa lalamunan, huwag doon. Ano? Kasi pag dito, talaga masisira yung vocal. Oo. Dok, gusto ko pong magpaalaga ng lalamunan ko sa inyo. Saan po ba kayo pwedeng puntahan? Nasa St. Luke's ako, no? St. Luke's, no? Usually, Monday, Wednesday, Friday, sa QC, St. Luke's QC, tsaka TTHS sa St. Luke's BGC. Okay. Yes. At ang Facebook ni Doc, ayan naman sa ating Yan, okay. So, pwede tayong magkaroon ng communication with those, tsaka nandiyan yung aking contact number na pwedeng tawagan natin just in case gusto nyo magkonsulta. Opo. Yes. Screenshot niyo na po yan. Maraming salamat po, Doc Hill Vicenta. Happy Healing Day! Happy Healing Day! Sobrang halaga talaga na mapangalagaan natin, magamit natin yung boses natin wisely. Tsaka mas ma-appreciate natin yung conversation kung mas klaro nating nade-deliver Tama. ang message natin. Kaya thank you so much po, Dr. Hill Vicente, sa pagbibigay po ng vocal care tips. Kasi dapat healthy tayo. Yun.